Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس الآية 63 إلى 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. Ang topic natin ngayon ay kasunod o kaya continue ng topic natin kahapon, kayfa nurabbi awladuna, paano natin itarbiyat o kaya i-discipline ang mga anak natin. Bago ang lahat, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Yusuf, sa surah Yunus, verse 63 to 64. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itong ayat na ito ay promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim o kaya mu'min na matatag sila sa kanilang paniniwala. Sabi ng Diyos, sabi ng Allah, alladhina amanu, yung mga mu'min na o kaya yung mga taong sumasampalataya sa Allah, wa kanu yattaqun, at yung pananampalataya na yun ay nanggagaling sa kanilang puso at matatag sila sa kanilang ginagawa. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahumul bushra, huwag kayong mag-alala, sabi ng Diyos, dahil sa kanila ang mabuting balita. Lahumul bushra, yani ipaparating ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang magandang salita. At yun ay yung mabuting balita na yun ay hindi doon sa kabilang buhay. Dito pa tayo sa mundo ay makakamtan natin o kaya makukuha na natin, at lalong-lalo na doon sa kabilang buhay. Yani, yung promise ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mu'min na matatag sa kanilang paniniwala, walang doubts, at hindi sumusuway sa kagustuhan ng Allah. At kung meron man silang gagawin ay galing yun sa kanilang galing sa kanilang galing sa kanilang paniniwala at ang kanilang puso na Assalamualaikum, na ang ginagawa nila ay ayaw nila masisira ang kanilang paniniwala. So, yung mga mu'min na ganun o kaya Muslim, sinabi ng Diyos na huwag na kayo mag-alala dahil meron ng promise ang Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. At yung promise na yun ay ikakatuwa ng bawat isa sa atin dito sa dunya at lalong-lalo na sa Day of Judgment, sa kabilang buhay. Yung magandang buhay at nasa
landas ka, nasa matuwing landas ng Islam at walang pag-aalinlangan, iyon sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tabdila li kalimatillah. Yung promise ng Allah subhanahu wa ta'ala na yun ay walang pagbabago. Hindi yun magbabago ang promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging totoo yun. Yani, kung sino man sa atin ang naniniwala talaga sa Islam, lanuhyannahum hayatan tayyiba. Ibibigay namin sa kanila ang magandang buhay sa magkabilang buhay na ito, dito sa mundo at saka sa Day of Judgment. La tabdila li kalimatillah. Hindi yun mababago ang promise ng Diyos. Wa dhalika huwal fawzul azim. Yun ay sa katunayan ang magandang tagumpay na minimithi ng isa man sa atin. Magandang tagumpay na makakamtan natin dito pa sa dunya, inshallah subhanahu wa ta'ala. So, itong ayat na ito ay this verse actually is referring to those who are steadfast in the steadfast and committed to Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala said that those who have faith and fear of Allah, those who have faith and fear to Allah will receive glad tidings, or will receive a glad news from Allah subhanahu wa ta'ala, not only in the Day of Judgment, but it will start from this earth, inshallah subhanahu wa ta'ala. And of course, especially in the Day of Judgment, of course, that is the main destination of each and every one of us. So Allah subhanahu wa ta'ala said, La tabdila li khalqillah. This good news or glad tidings will not be changed, inshallah subhanahu wa ta'ala. So isa yun sa mga ayat na dito magsisimula tayo sa nasimulan natin kahapon tungkol sa mga ina o kaya mga parents na concern sila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, kung paano ang gawin nila at kung paano nilang i-develop. So, in this point, merong recommendation ang Rasulullah sa mga tatay o kaya sa mga parents. Sabi ng Rasul, there are some points as a parents to remember, no, in interacting or dealing with the children. Kung paano may i-deal ang mga parents mo o mga anak mo. So, meron siyang tip ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul, of course, we know this. A father is responsible for the guidance of their own children. Para saan? To obey Allah subhanahu wa ta'ala and to teach them in the right way. Isa yun na we stop in these poems, you know. Dito tayo naka-stop kahapon. So, this is one of the poems which, of course, we as a father, na dapat ginagawa natin with the help of the wife, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Secondly, iwan ko kung ginagawa natin, because there are parents, because of their concern, because of their work outside, napababayaan yung mga anak. Napababayaan yung mga anak. Or because of indifference of the father, ang mangyayari, yung indifferent, wala kang concern sa mga anak mo, because your main concern is to look for a livelihood. Of course, this is also reasonable. Gayon din ang ginagawa ng mga parents, dapat maghanap buhay para mapakain ang kanilang pamilya.
So anong sinabi ng Rasul? The fathers should not be indifferent to the result of the deeds of their own children. Ang nangyayari, ang mga parents daw dapat, ang nakita natin, no, yung mga, especially mga may kaya sa buhay, no, their children will be entrusted to sa ibang tao, di ba? Sa ibang tao. So, yung pag-entrust na yun, o pag-ano natin sa ibang tao, dapat mapili din natin kung sino ang magtitrain sa kanila. Because, yung the one who is guiding the child, or who is, training the child, has a complete influence on the child, on the upbringing of the children. Meron siyang complete, merong complete effect. Kung ano man ang actuation na binibigay ng mga trainer, yun din ang ma-replicate ng kanyang, ng bata. So, sinabi ng Rasulullah dito na, especially mga bata na nag-aaral, no? Isa sa mga points na dapat natin, huwag palampasin na, halimbawa yung mga bata na marurunong, kung halimbawa nakakuha sila ng halimbawa they belong to the top students or the top pupils in the class, isa sa mga recommendation ng Rasulullah is to give them some yung gift para matuwa yung bata. Or pwede mong sabihin sa mga anak mo, if you get this, halimbawa sabi mo na if you belong to the top five pupils, you'll be getting like this one or that one. So mag-ingat ka dahil kung nakuha na yun, yung promise na yun dapat ay hahabulin talaga ng bata na yun. Hahabulin yun ng bata. Kung i-break yun ng tatay o kaya ng parents, masamang effect din sa bata. In the future, ang kahinatan ng bata ay magiging hindi din siya he is prone to, or she is prone to what? To break the promises. Magiging rin siya, irresponsible din sa mga promise na yon. Magiging irresponsible din. So, just by giving them, halimbawa na, what's this? Just to energize them, tapos hindi mo ibibigay yung promise na yon, ay hindi yon mabuti, ikakabuti sa bata. Or halimbawa, nakakuha siya, ama or ina, nakakuha ako, I am top 1 in the class. Oh, sabi mo, okay, good. Tapos aalis ka. Wala ding, hindi ding Kung minsan magsasabi ang bata, hindi na-appreciate ng tatay. Hindi na-appreciate. So, there are times, meron effect yun sa kanyang konsensya. Meron, nangyayari talaga yan. Mayroon akong nakikita dyan na doon talaga mismo sa amin, sa Western Mindanao State University, yung mga parents na naging kaibigan namin. Kuminsan, one of the classmate of my child, before in the first grading, she belonged to the top 1. Pero what happened in the second grading? Ano nangyari? She belongs to naging siya, naging third. Anong ginawa? In front of the others, sinampal yung bata. Loko ka, sabi niya. So, umiyak na lang ang bata. The following examination, more na bumaba ang kanyang record. So, isa yun sa mga sinasabi ng Rasulullah. Kung ang anak mo belongs to top list or top child or children, dapat bigyan mo ng importance yun. Isa sa mga paraan na kung paano mo i-develop yung confidence at saka yung self-building ng ating mga anak. Mayroon pang hadis ng Rasulullah para daw sabihin niya to ease our responsibility,
Yung para maalis yung responsibility natin bilang parents, no? Alam natin na yung responsibility natin, no? Para magawa natin yung responsibility na yun, dapat kailangan talaga natin na i-develop o kaya ipakita sa mga anak natin how we concern for the future of our children. Paano natin ipakita at ipakita natin, gagawin natin talaga yon. At gabayan natin ang mga anak natin. Yung wala pang anak, sulat lang ninyo. Yung mga gusto dyan, yung may, isulat ninyo inshallah at mag-research kayo. So, sabi ng Rasulullah, if you want to become a successful family, if you want to become your children to be successful in the future, kung gusto rin natin yun, na there are 2 points that we should remember. Ang isa is, kung saan ang anak natin na nababagay, halimbawa, saan ba ang saan ang line of thinking niya, kung ano ang gusto ng anak mo, so long it is not against the law of Islam, basta hindi lang yun nakasuway sa batas ng Islam, yun ang ibigay mo sa kanya. Isa yun sa mga paraan. Halimbawa, sabi niya, na gusto ko maging pilot. Sa pilot. Babae, sabi, huwag mo na sabihin, uy, bakit? Bakla ka ba? O tomboy ka ba? Huwag ganon. Pwede mong sabihin, maganda yan. Maganda. Dahil wala pa sa matinong pag-iisip. Gaya ng anak ko, for 2 months, 3 ang kanyang nagustuhan. Gusto magiging dentist, kasi nakakita ng gusto din niya maging doktor, pero doktor ng mga baby. Anong tawag doon? Hindi. Dahil yung kaibigan niya, ang nanay ay doktor. So gusto rin niya kasi nakikita niya nakatulong. Sabi na maganda yon. Pero ayaw lang niya yung sa magiging teacher. Kasi sabi niya, parang lumalaki daw ang liig kung teacher ka. Yun. Ayaw niya yun. Itong huli, gusto na naman niya maging nurse. 9 years old, bata. So, huwag mo lang suwayan yun. Kung ano man ang line of thinking niya, doon mo siya i-develop. Para hindi yun maano sa kanya. Ang pangalawang points na dapat natin tingnan ang mga anak natin is kung meron siyang mga weaknesses, yung mga kahinaan, we should look for a way wherein ma-develop mo yun, maitaas mong kanyang potentiality, maitaas mong kanyang maalis yun to eliminate his or her weaknesses. So huwag mo yung pabayaan. Dapat bilang tatay or nanay especially, marunong kang mag-design kung paano mo siya ma-change yung mga yung mga weakness niya sa buhay. Weakness niya sa pagkabata. Kaya nga ang parents, especially mga mothers, dapat alam, meron silang background sa child building skills. Dapat meron silang ganon. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, وَيَجِبُ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ 3 خِصَالٍ اختياره لوالدته وتحسين اسمه ومبالغة في تأديبه. Sabi niya, there are 3 things, 3 rights for the children, 3 rights of the children
are incumbent upon their parents. Tatlong bagay na wajib, obligation ng bilang bata, yung mga bata doon sa balikat ng kanilang tatay or pamilya. Of course, ang una-una, dapat ang tatay ay meron siyang panindigan, okay, meron siyang authority over the family. Of course, yun, ikhtiyaruhu liwalidatihi. Ang bilang head of the family, meron siyang control sa kanyang mga anak. At yung bilang pag-control na yun, hindi dapat excessive control. Yung extreme, going to the extreme. Na halimbawa, kung makagawa ng kasalanan ng anak mo, ipapanis mo kaagad at wala kang hindi mo siya pagbigyan ng in the first place, hindi mo siya i-guide. So, watahsinu ismihi. At ang pangalawang pinakamalaking rights ng anak sa mga kanilang pamilya, sa kanilang parents is tahsinu ismihi. If you choose a name for your child, dapat piliin mo yung pangalan na mabuti. Yung pangalan na mabuti, wa mubalagatu fi ta'dibihi. At saka sabi ng Imam Ja'far Sadiq, you exert effort to bring your child into a high status. Sabi niya, i-develop mo yun, ang anak mo na maabot niyang magandang asal. So, dito sisimulan natin sa tahsinu ismi. Sinabi natin kanina na pangalawang pinakamalaking rights or dapat gagawin ng kanyang family or kanyang tatay ay bigyan ng magandang pangalan. Okay. Mayroong pangalan na nangyari sa yung mga bad names, no? Yung how to change, yung paano ginamit, pinalitan ng Rasulullah yung mga pangalan na masasama. Isa sa mga anak ni Umar ibn Khattab. Anong pangalan ng anak ni Umar ibn Khattab? So, yung nakakaalam. Isa sa mga anak niya ay, ang pangalan niya is Asiya. Asiya. Meron ba tayong nabigyan na Asiya dito? Wala? Asiya, Ain, Sad, Ya, tsaka Ta. Asiya. Ang ibig sabihin nun is sinner. Asiya bisad, yung pag-pronounce mo na Asiya, ang ibig sabihin nun ay makasalanan. So, yung mga Arab na nalalaman nila kung ano ang ibig sabihin nun, no? So, kung nakikita nila yung bata na yung tinatawag, hindi yung tinatawag sa pangalan na Asiya. Kung minsan tinatawag sa pangalan, nandito ang makasalanan. Ha? Asiya. So, isa yung to humiliate the child is to give them bad names. So kung gusto mo to erase that dapat palitan mo, piliin mo ng yung tausog. Kung minsan iba-iba ang ginagawa yung mga tausog. Mga Maranao din, mga Maguindanao. Yung mga pangalan nila mahahaba. Tapos hindi mo makikita sa dictionary. Yung pangalan namin halimbawa sina Antito. Antito yung isang lalaki na maliit ang kuwan, maliit ang itong paa. Tapos mahaba ang kanyang liig, Antito. So sinasabi kong halimbawa babae naman, sinasabi nila Antita. So meron yun, no? Halimbawa yung bata sensitive kung siya tinatawag na ganun. So itong anak ni Umar is Asiya ang pangalan na, meaning sinner. Para hindi siya ma-humiliate yung bata, hindi ma-discourage, ano ang pinalit ng Rasulullah? Pinalitan siya Jamile. Jamile, hindi Jamila, Jamile. Americanized yun. Americanized.
Jamilatun. Ibig sabihin ng Jamilatun is, ano yun? Beautiful. Maganda. Oh, nandito si maganda. Okay. Parang okay. Ha? Parang okay yun. O halimbawa, yung anak ni Salama, ang pangalan niya is Barra. Barra to niya, ibig sabihin, good doers. Yung gumagawa ng kabutihan. Barra. Meron ding Barra, nasa labas. Di ba? Barra na, Barra, yung salita ng mga yung mga, pero kung Arabic, sa Quran, Barra, ibig sabihin nun ay gumagawa ng kabutihan. Barratun. Okay. Anak niya Barra. Okay. So, maganda na ngayon. Pero itong bata, meron siyang mabuting bata, tapos gusto niya maging pure, maging chaste woman. So, anong pinalit ng Rasulullah? Pinalit ang pangalan na Zainab. Zainab. Anong ibig sabihin ng Zainab? So, kung sino man ang mga pangalan na Zainab, maganda yun kasi dapat pag-aralan nila kung sino si Zainab. Sino si Zainab? Ang ibig sabihin ng Zainab is pure, chaste. Yani, pure. No? Kung tawagin mo, halimbawa, kunya, Januba. Yung tinatawag ng Arab, Januba. Zainab is the best name, actually. Ibig sabihin doon, chaste. Pero dapat alamin mo kung sino ba si Zainab. Having that name is not just, among the, my name is Zainab. Okay, enough. Pero dapat, if you want to follow her footstep, dapat footstep is, dapat mo, pag-aralan mo kung sino siya. Sino ba si Zainab? Kapatid ng Imam Hussein alayhis salam. Anak ng Hazrat Fatimah Zahra at saka Imam Ali. At nasa kamay din niya kung paano na-liberate kung na-destroy ang Umayyad dynasty because of Zainab in the court of Yazid sa Damascus, Syria. So yun, dapat matatag ang pangalan na Zainab, matatag at maunawain at dapat matapang, dapat mujahida siya, talaga siya na mag-exert effort to know the religion. Maganda yun. Or halimbawa itong si one of the chief of the Arab, ang pangalan ang pangalan niya is Jariya. Jariya. Ang ibig sabihin ng Jariya sa Arabic is Jariya, ibig sabihin nun ay slave. Slave. Siya ang chief ng Arab. Ang pagtawag nila sa yung buwa. Parang masama, buwa. Ayun. So, chief ng Arab yan, Itong chief ng Arab, meron siyang alitan with Muawiyah. Dahil ayaw sumunod sa kanya itong one of the tribes na chief ng Arab, ayaw sumunod sa Muawiyah. Isang araw, nagkita sila sa palengke. Na makita ni Muawiyah itong si Jariya, sabi niya, nandito si Buah. Bakit sabi niya naging chief ka ng Arab? Tapos pinangalan kang ganyan. Ang ibig sabihin, Buah. Nagalit din yung chief. Ano ang sagot niya? Sabi niya, ganun ba? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Muawiyah? Sinong nakakaalam ng ibig sabihin ng Muawiyah? Wala, no? Ang ibig sabihin kung ako sabihin niya Buah, ikaw naman ay female dog. Muawiyah means female dog. You see? Sabi, nag-react din yung chief ng Arab. So, female dog daw ang si Muawiyah. Bakit? Sabi niya, you keep on barking. You keep on barking. So sabi niya,
sabi ni Muawiyah sa ano na yun, wala kang nanay. Sabi niya, mayroon akong nanay. I have the mother. I have the mother with the heart, sabi niya, to curse you. Mayroon akong nanay, at mayroon din kaming puso para magalit sa iyo. Nagalit din si Muawiyah. Pero wala siyang magawa dahil chief yun ng Arab, isa sa mga malakas na sa panahon niya. O halimbawa mayroon isang chief na naman, ang pangalan niya is Sharik. Sharik sa Arabic is partner. Sharik ibn Aur. Ang ibig sabihin ng Aur, one defective eye. Yung kanyang mata, isang mata ay, ano yan? Bulag. Wala. Yung gaya ng naging ron, yung mufti noon. Defective. One defective eye. So, nagkita din sila ni Muawiyah. Sabi ng Muawiyah, bakit ka pinangalan ng tatay mo na Sharik? Ang Allah ay walang Sharik. Walang partner. Bakit ka naging bakit ang grandfather mo is Aur na defective eye? Tapos ikaw ay naging head ka ng ano ninyo. Itong si Muawiyah talaga parang nakakaano, no? Siguro kung inabutan ko 'yon, makikita niya talaga. So, ano naman ang jawab ni itong si Sharik? Sabi niya, ganun din ang jawab niya, ang sagot niya, ang sabi niya, dog. Female dog. Kasi itong si Muawiyah, wala man siyang wala siyang, yung female dog, na kung saan lumalakad, wala man siyang walang, anong tawag doon? Parang walang illegitimate man niya, parang ganon. So ibig sabihin doon na by choosing the names ay magiging dahilan ng ikakaano ng mga ating mga anak. So dapat piliin natin yung pangalan na ikakabuti ng kanyang paningin at saka reputation. Isa pa sa mga obligation ng parents is yung pagmamahal ng isang parent sa kanyang mga anak, no? Yung pagmamahal ng parents sa kanyang anak ay magiging isa yun sa mga ikaka-develop ng kanyang personality. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ahibbus sibyan warhamuhum فَإِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ إِلَّا أَنَّكُمْ رَازِقُوهُمْ. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alam natin na ang pagkain ng ating mga anak, dalawa lang ang pagkain nila. Dalawang pagkain nila. Ang pagkain nila is, one is material, yung nakikita nila. Halimbawa, yung milk na iniinom ng bata during breastfeeding, no? Yun ay magiging, yun ang the best food para sa mga bata for 2 years. For 2 years, no? Or halimbawa kung ang bata na ipinanganak ng 9 years, dapat 21 years 21 months ang pagpadidi sa bata. Kasi ang 2 years is 24 months. Ang nasa Quran is 6 months, pwede nang anong bata? Pwede nang meron daw 6 months na pwede na. Pero ang karamihan sa atin ay 9 or kung minsan 10. 2 years? Hindi naman, hindi pwede. Yung bata ba sa pagbubuntis ng nanay, no? 9 months ang not normal, no? So 9 months ikuan mo minus mo sa 24 months, yan dapat padidiin yung i-breastfeed ang anak for 21 months para magiging hawlain. Yan, hawlain yan 2 years. So kung yung magiging yon, kung magawa natin yon, ay magandang
effect talaga sa mga bata, sa mga anak. So sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang isang pagkain ng bata ay yung nakakain sa milk ng nanay. Ang pangalawa yung spiritual feeding. Yun ay yung education na ibinibigay natin sa mga ating mga anak. So sabi ng Rasulullah, ahibbus sibyan warhamuhum. Dapat sabi niya, love your children and be kind to them. Be kind and merciful to the children. Dapat mahalin at saka dapat kaawaan natin ang ating mga anak. Of course, yun din ang ginagawa ng mga especially mga mothers, no? Faida wa'adtumuhum fafulahum. Kung naka-promise kayo sa inyong mga anak, fafulahum, gawin niyo yun at ibigay ninyo sa inyong mga anak. Dahil ang paningin ng mga anak ninyo sa inyo ay you are the provider of their own sustenance. Sila ang nakapagbibigay ng pagkain sa kanila, tayo. Ang pangalawa is part of your loving, kung paano mo mahalin ang anak mo is through kissing. Sabi ng Rasulullah, kabbilu awladakum fa inna lakum bi kulli qublatin darajatun fil jannah ma bayna kulli darajataini 500 amin. Sabi ng Rasulullah, kiss your children because this is an elevation to your rank. By through kissing our own children, this will give us this will elevate our status in the eyes of God, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang ika-elevate ng ating status sa paningin ng Allah. Fa inna lakum bi kulli qublatin daraja. Every kiss, yung halik natin sa mga anak natin, ay mayroon daw kapalit, katumbas na darajatan fil jannah. Mayroon kang isang status na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang nagkakaalam. Allah subhanahu wa ta'ala nagkakaalam. So, halikan mo lang anak mo, yun ay sign of love to them, yung pagmamahal natin. At saka mabayna kulli darajataini 500 yung isang status na yun na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay kung bilangin natin ay makukuha natin yun. Kung halimbawa sa police, no, paano ka ma-elevate or ma-promote, dapat mag-service ka ng 500 dapat 500 years daw mag-service ka, saka palang ma-elevate ang status mo. That is status na binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat mga parents na hinahalikan nilang kanilang mga anak dahil sa pagmamahal. Okay. Sabi ng Imam Ali alayhis salam, qublatul walad rahmatun wa qublatul mar'ati syahwa wa qublatul walidaini ibadatun wa qublatur rajuli akahu dinun. Sabi ng Imam Ali alayhis salam, kissing our own children is a sign of mercy. Ang paghalik natin sa mga anak natin ay isa sa mga tanda ng pagmamahal. Wa qublatul mar'ati, ang kissing naman, ang paghalik sa mar'a, kissing the woman is, anong ibig sabihin doon? Kanina, sabi niya, bilang ng pagmamahal, no? Tanda ng pagmamahal sa mga anak. Kissing the mar'a or woman is lust. Iba naman yun. Kissing the parents is worship. Kissing the parents is mag-bless ka, no? Or halik ka mo sa noo, ay isa yun sa mga ibadat na maituturing ng Islam. Wa qublatul rajul akahu dinun. Yan nakikita natin sa mga Arabo. Kung mag-meet sila ay naghalikan, naghahag, at yun ay tanda daw ng pagkakapatid. Akahu dinun, yun ay tanda ng pagkakapatid.
So ngayon pupunta tayo sa sino ba talaga ang pinaka magandang who are the best who is the best yung child sa paningin ng Islam. Kahapon ang in-explain natin ay lalaki, no? Ang lalaki ay magdadala ng yapak ng kanyang pamilya, magdadala ng kanyang pangalan. So ngayon, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ma-repress naman yung mga may anak na babae, no? Ma-repress. Ako 3 ang anak kong babae, 3. Alhamdulillah. And all of them ay, alhamdulillah. Oh. Ang isa is already magto 24 na. Nandyan ngayon, nakabalik. Ang pangalawa, lalaki. Ang pangatlo, si Zainab. Ang first is Fatima Nargis. Ang pangalawa is Muhammad Mahdi, lalaki. Ang pangatlo ay Zainab. Pinanganak yun doon sa Iran. Nabuo namin doon sa Iran, alhamdulillah. Oh. Ang pang-apat is Zakiya. One of the names of Hazrat Fatima Zahra. Zakiya is chaste. Ibig sabihin chaste, pure, purified. Ayun. Kung gusto ninyong kunin yung Zakiya, magandang pangalan yun. Ha? Zakiya. Zakiya. Yani, Zaka, yani, clean. Purified. Yun. So, sabi ng Rasulullah, khairu awladikum albanat. Khairu awladikum albanat. Your daughters are the best children. Kung meron kayong anak na lalaki, babae, alhamdulillah, dapat magbigay ka ng gifts at ibigay niyo sa akin. Okay. Sabi niya, khairu awladikum albanat. The best children are the daughters. Kaya pala mga babae lahat ang nandito kasi the best kayo. Kasi gusto niyong pumasok ng paraiso inshallah. Wala. Ito mga lalaki wala. Ayaw nila kasi. Ito na nga, khairul awlad, khairu awladikum albanat. Kayo na yun, alhamdulillah. Ang sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, albanatu hasanatun. Ito ang isa. Kala Rasulullah, ni'mal walad albanat. Ang pinaka-blessed child natin ay albanat daw, al-mukhaddarat. Yung babae na nakahijab. Kanina, khairu awladikum albanat. Okay? Babae daw ang pinaka-best anak ng family. Pero anong babae? Yung marunong sa dancing, marunong nagiging singer, nagiging beauty pageant, nagiging sa pangalawang pagkakataon sabi ng Rasulullah, na'mal walad albanatul mukhaddarat. The blessed child daw, according to Prophet Muhammad, are those daughters who are observing Islamic veil. May hijab, gaya din ninyo. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa kanat 'indahu wahida. Law kanat 'indahu wahida. If you have one daughter, ja'alahu Allahu sitran lahu minan nar. Yung isang anak na yun, ay magiging protection yun sa iyo sa Jahannam. Protection. Ang isang daughter, kaya huwag ninyong huwag ninyong sampalin ang anak ninyo. Especially kung pangalan niya ay Fatima. Fatima, huwag nito. Magagalit ang Hazrat Fatima in the day of judgment. Inshallah, makikita natin yun. Wa kanat 'indahu ithnatan adkhalahu Allahu al-jannah bihima. Kung meron kang 2 anak na babae,
yun ang magiging dahilan na ikakapasok mo saan? Sa paraiso. Kung mayroon kayong dalawa, mayroon na akong dalawa. Mayroon na akong dalawa. Mayroon pang naiwan, isa pa. Wa kun thalatha, kung mayroon kayong tatlo, sabi niya, kung mayroon kayong tatlo, ang makukuha ninyo ay para rin, everyday para kayong nagjihad at para kayong nagbibigay ng gift. Yani everyday throughout your life as if you are in the front of jihad at saka you are giving gift to the people. One is enough and two is okay na yun, alhamdulillah. Makapasok ka na sa surga. Pero mayroong condition, albanatul mukhaddarat, yung anak na babae na obedience sa Islam. At sino ang may ano yun? Sino ang gumawa niyon? Dapat yung tatay at saka nanay. Okay? So inshallah subhanahu wa ta'ala, sana yung mga, huwag ma-discourage yung mga yung kahapon, puro lalaki ang inano ko. Ngayon, babae naman. So, kung meron kayong isang lalaki, inshallah, nakuha niyo yung kahapon. Kung meron kayong tatlong lalaki, babae, gaya ko, nakuha ko na rin ngayon. So, yung mga wala pa, maghanap na kayo ng the best child. At meron ako tip dun. Kung gusto niyo, if you want to, that your child will become one of the known lecturer or known attorney or a doctor, we have this recommendation from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam of how to get married and how to make. You have to make a schedule, between husband and wife, and what days which is good for. Alam na ninyo yun. So, meron akong pwede ko yung ituturo, at yun ay recommended sa mga taong may asawa. Dapat gagawin nila talaga. Huwag lang gawin ninyo ang night of Wednesday at saka Ahad. Anong Ahad? Sunday. At saka huwag ninyong gawin sa 15 ng month, first of the month and the last of the month. At huwag gawin kung may earthquake. At huwag gawin kung may typhoon. May eclipse. Ayun. Ang labas, ang kabuuan ng bata ay masasama. Either magiging basagulero, or magiging beauty pageant, or magiging masama. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.